So sir, pag once lumabas na po yung result, kung sino po yung dapat managot, ay dapat Mananagot. mananagot. Yeah, we are committed to Yun that. ang una namin pinag-usapan ni Sir. Sir, mag-iimbestiga tayo. Pero yung dulo dapat dito, kung sino may kasalanan, mananagot. Yes. Kasi may namatay eh. Yun yung pa namin in support to that. What is being agreed between PDEA and PNP is that talagang kung sino po talaga ang may mali at sino may responsibility ay talagang kakasuhan namin. No? We will not cover. Na kung sabi mong may mga lapses, isa yun sa pag-aaralan po ng investigators. Doon po yan lahat. Huwag kayong mag-alala. No, we will not cover for our people, kaya kami jointly. No? Para po makuha po talaga yung actual incident. Nandyan na po sila, nag-umpisa na po. Kagabi pa po sila nag-umpisa at nag-rest lang sila sandali. Then they will now proceed to the CCTVs, comparing ng notes. Ganun po talaga yun. So please bear with us po for the investigations. Sir, lastly po, ano na lang po ang gagawin ng PNP at PDEA, sir, para yung mga lessons learned natin, sir, na para in the future po, hindi na po ito mangyari? We will wait for the final recommendations of the Board of Inquiry. Sa ngayon, kaya nga hindi na ito nangyari, kaya nga kami pumunta rito. We don't want our coordination to be destroyed because of just a single incident. No? Kasi alam mo, we have already issued our directive to both our people yung sa regions, sa ibang regions na this should not affect their operations. No? Dapat yung trust and confidence should be remain. Kung ano po yung nangyari doon sa Ibergotisco is just an unfortunate incident and this should not be a factor in our coordinations. And anyway, majority of our regional directors has already affirmed and all of them are checking in and monitoring with the different declarations we have. What is very definite, we are very saddened of the incident, but our anti-drug operation will continue. No, hindi po kami mag-lilet akuan dyan kasi because lang of one incident. No? So ito po, kaya nga imbestigahan natin para malaman din ng mga kasamahan namin na kung sino ang may mali, dapat managot. Yun po ang stand namin dito. No? Before we conducted this one, we made already an agreement to have this one. Sir, magandang hapon. Una po nakikiramay po kami sa tropa. DG, may mga naglutangan na mga litrato na binanggit mo kanina, rules of engagement, dapat magpakilala ka. Pag hindi ka kagad ng pagpakilala, barilan na. Sir, may mga pictures na may PDEA agents naka-uniform na. Kapon po, sir, sa mata ng publiko, medyo katanggap-tanggap pa kung pare-parehong naka-civilian uniform. Pero kahapon po, sir, may PDEA agents na naka-uniforme na, pero sugatan pa rin, sir. Ano pong reaksyon nyo rito, DG? Yun nga ang gusto naming malaman bakit nangyari yun. And I cannot comment on it because yun ang pinapasok ng joint investigation natin. And so that later on, magkaroon nga tayo ng course of action, protocol, na kung paano ang magiging treatment natin pag-identified na natin na naka-uniforme. Yun ang gusto naming mapagkasunduan. At gusto nating makapagbigay talaga ng policy, both PNP and PDEA, kung how we treat those kinds of incidents. Yun ang part of the focus ng ating investigation. Sir, one more po. Sa protocol po ba sa SOP, yung in terms of coordination, malaki ho bang paglabag ito, sir, na dapat talaga hindi mo sasabihin sa PNP yung operation ninyo o talagang may mga operasyon na talagang hindi itinitimbre dahil baka masunog? No. Kailangan lahat ng operation i-coordinate mo. Lahat ng operation i-coordinate mo. Kasi pag nahuli ka na hindi ka nag-coordinate, talaga huli ka. Yun, halimbawa, isa sa amin hindi nag-coordinate, tapos na yung isang hindi nag-coordinate. Because we have a legitimate operation. Yung walang coordination, pwedeng maging illegitimate siya. So dapat talaga, lahat, both
PNP, PIDEA, lahat dapat coordinate tayo. Para maiwasan. Nagko-coordinate na nga tayo, hindi pa maiwasan ito eh. Lalo na yung hindi tayo mag-coordinate. That's what we agreed. So ganon, coordinate tayo. Kayong mga matitigas ang ulo, mag-coordinate kayo. Kasama na ang PIDEA dyan. That's what we are always telling our people. All right, sir. Next is Mr. Paulo Barcelon, CNN Philippines. Good afternoon po, sirs. Sir, just to clarify yung casualties na na-mention po natin kanina, 2 cops, 2 pulis, isang PIDEA agent, and isang informant po ng PIDEA. So that's now 4. And then ilan po yung wounded natin on both sides? Sa amin, isa ang wounded. Isa sa police, sa PIDEA po, Wounded during operation, 3. 3. So 4 and 4. Alright. Sir, to clarify, no, na-mention po kanina yung regarding sa concept ng informants, no? Are you trying also, part din po ba ng investigation to, na ma-determine nyo if you have the same informant in this operation, sir? Part din po ba yun na iniimbestigahan natin? Hindi natin alam yan sa coordination eh. Kasi hindi naman nakalagay doon kung sinong informant eh. Ang nakalagay lang doon kung sino ang target at kung sino yung operating unit. Okay. But you're also trying to determine that Dapat, part? No. kilalanin natin yung informant natin. And then, sir, just to ano lang po, no, you mentioned kanina yung protocol for handling people who are claiming to be law enforcement agents. Paano po ba dapat yung de-escalation process niyan? Kasi di ba, law enforcement officers will not fire a shot unless they feel that they are threatened. So paano po yun? Paano dinedetermine ng isang ahente or isang police na his life is threatened which would trigger him to fire his weapon? Just to explain, sir. Are we talking about the informant? Iba na, sir. Iba na, sir. Okay. I'm referring to how police or PIDEA, yung nagdi-discharge sila na. Kasabi niyo, sir, nagkabarilan eh. So, dapat may peaceful yan na pag-de-escalate ng isang sitwasyon, di ba? Sa amin, as far as PIDEA is concerned, talagang importante dito yung vetting process. What is motivation? Ano ba, gaano kalalim yung informant mo? So yun yung dinidetermine natin eh, vetting process. And I believe ganun din sa PNP. Ang idea niyan, pagka napagkakilala na, kasi sometimes, pag nandun ka na sa grounds at may isang nakapaputok, mag-doubtful ka na, there's always a reactions. No? Yun yung gusto namin malaman. Kung what really happened, sino una nagpaputok, kung ganun ang nagkandon. Now, as to the questions kung nagpapakilanan, kaya nga nagpakilanan, kaya nagkilala, kaya natigil eh. Nakanyo? Kasi kung hindi yung magkakilanan, at hindi naman kuhan, baka mamaya, dumating na kami doon, baka nagbabarilan pa. So that's the point doon. Kasi isa nga doon sa mga factors na magkakilala is kung yung naka-uniforme, naka-vest, etc., etc. No? So that's namin. But again, we'll wait for the investigations. Huwag kayong mag-alala. We'll present it by PowerPoint. Kung ano po yung advice ng legal namin na pwede namin ilabas, ay ilabas po namin for the information of everybody. Sir, yung regarding sa CCTVs, where are you sourcing it at the moment? I believe the fast food chain is also one. Pero where are you also determining which establishments may provide or may help in providing these vital footages, sir? We could not say kung anong establishments, no? But within the vicinity, our personnel, our anti-cybercrime group is already coordinating with them together with CIDG and PIDEA investigators, no? I will not name the establishment yet. Last na lang on my end, sir. So, sir, what do we label? Wait lang. Para makita nyo yung situation, usually, pag buy-bust operation, ang liit lang ng area eh. Yung gagalawan, maliit lang. But if you can see this operation, ang lawak eh. Hindi na nga magkasya yung police line ng PNP sa sobrang lawak. Bakit? Kasi marunong magpestuhan ng PIDEA at PNP. That is why, hindi lang tayo focus kung saan ang barilan. Lahat na CCTV na nakapaligid dyan, talaga hanapin natin. Because napakalawak ng pwesto. Kung naandun kayo kagabi at na-traffic kayo, makikita nyo ang lawak. Sobra. Ganon. Kaya gusto sabihin dito,
Yung investigation natin, hindi lang ganito ito lang eh. Hindi, buo yan. At lahat ng ebidensya natin, ay kukunin natin lahat doon ng lahat ng pwedeng pagkakitaan ng actual na nangyari. So sir, my last question po. What should we call this incident then? Is it a misencounter? Is it a shooting incident? Is it a friendly fire incident? What should we call it para alam po ng taong bayan how to address this properly so that to avoid any concept of yun nga, speculation, sir? I don't know how to call it but unfortunate incident. Hindi natin dapat pangalanan ito. But what happened is an unfortunate incident. Okay, sir. Thanks. Next is Ms. Weng Hidalgo, ABS-CBN. Ma'am. Good afternoon po. Yung kagabi ko pa po tinatanong to kung yung, andito po ako sir. Yung target po ba ng PIDEA ay pareho lang din sa target ng PNP. So nung nagkabakbakan, nasaan na po itong subject na ito, yung tao na ka-transaction? Yun nga ang yun nga ang gusto nating maharaman, hasaan. Kasi sa ngayon talagang may usok pa eh. Kaya sana wag niyo muna kami pilitin dito sa target na ito dahil gusto naming malaman sino talaga ito. And both of us may kanya-kanyang target. Sa spot report po ng QCPD Station 6, ang sabi po doon ay merong isang Honda Civic na puti na naandoon yung katransaksyon ng PIDEA and nung papalapit ang pulis, pinutukan sila nito. So, yung po bang tao na nandoon sa Honda na iyon ay nakuha ninyo and nasaan po yung Honda, nasa sakyan na yon? Yun mismo yung operation eh. Kaya nga ayaw namin ng yung mga report na yan, as of now, baseless yan. Hindi namin, tama ba ako, sir? As of now, lahat ng spot report, we will not entertain. Kasi nga, hindi yan according to what really happened eh. Ang entertain namin yung report coming from the BOI. Pero Tama yun ba po ako, sir, sir? opo, yun po yung... Ganito, amiga, one side lang nga yan. Diba? That's why if you go on one side, pakinggan din natin yung sa kabilang side. That's why we created a joint investigation and board of inquiry to determine both sides. Kasi kung that is only the perceptions of the Station 6, di ba? But as to the true pictures, kailangan ipagdugtong natin yung dalawa. So nakanyo, kung isa lang ang pakinggan natin, then you just take sides. Kaya we agreed kami ni director ng PIDEA na, sir, buuin natin yung kwento natin at palawakin yung investigations. We'll now not focus only sa shop ko lang, sa shop lang niya, tapos kami mag-aaway noon. So kaya nga buuin namin. Those are just mere on the perception ng mga tao namin. That's why we have to have a joint investigation teams in order to come up on the true story of the operations. Are you okay doon sa fan? Okay? So yun po sir, kung baseless na po sa ngayon yung sinasabi po na initial report ng QCPD Station 6 na kung saan nakapangalan doon yung lahat ng PIDEA agents as suspects. What about on the side of the PNP? Mayroon po ba magiging ganon? Kaya nga yung sinasabi namin, because that is only one side. The PIDEA had also their own report. So before tayo magbanggaan, isahin na natin. Because that happens on the same place at the same time. So alamin natin kung what really happens. That's why pagbigyan nyo kami sa investigations. Clarification. Go ahead. Kaya nga sinasabi namin, kaya ako, yung lahat na nag-text sa akin, we are coming up with a joint statement. Ngayon, yung lahat ng gusto magpa-interview, I cannot say anything pag mag-i-interview dahil nga, tinitira pa natin kung ano talaga yung totoong nangyari. So kung magpapa-interview ako sa iyo ngayon, perception ng ahente ko ang mabibigay namin sa inyo. I-interviewin nyo yung police, perception ng police yung ibibigay sa inyo. Perception niya sa police, magkaiba yan eh. Dahil they are telling kung ano yung nangyayari during that time. Pag gagawin natin yon, lalong magkakagulo-gulo tayo. And we cannot find out the truth on what happened. That is why, hanggat paari, ayaw namin magsalita.
Kasi nga, please give us time. At hindi ko kayo, ano tawag dito? Bibiguin. Hindi ko nagpapalit ang pangalan ko para dyan. My name is at stake here for my 19 years of drug law enforcement. And I will not let my name tarnish because of this incident. Yun ang usapan namin ni Sel Divulge. Last na lang po, reaction na lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Antiveros na ang laki-laki ng intelligence fund ng PNP at PDEA, parang paano magkakaroon ng negligence sa surveillance at sa pag-ooperate. Nangyari itong misencounter na ito po. Hindi ko po marinig, ma'am. Ay, Yan, sige po. reaction lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Antiveros na ang laki-laki ng intelligence fund ng PIDEA at PNP. So paano na nagkaroon ng negligence sa surveillance at sa operation na aabot sa misencounter po? For me, I will not comment for the time being. Thank you po. Hindi na rin ako magko-comment. Okay, thank you, ma'am. Next is Mr. Emil Sumangil from GMA7. Sir. Good afternoon po, Director General Chief PNP, sir. Meron ho bang, kami ho'y pamilyar sa buy-bust operation para ho makalambat kayo ng mga suspect. Meron din ho bang cell-bust, Director General Chief PNP, sir? Meron yan. Meron yan. So ito po ay legal sa protocol po ng pagpapatupad? Hindi yan. Hindi legal yan. Legal lang sa anti-drug operation is by bust. Illegal ang cell bust. Kasama ho kaya ito, Director General, sir, sa mga sisiyasatin at sinisiyasat ng Board of Inquiry? Dahil malinaw po sa papeles ng QCPD na sila po ay by bust. With all due respect, Director General, hindi ko pa ho nakikita yung dokumento naman from the PIDEA side. Kung by bust din po yung klase, nature ng operation, Ito sir. nga ang Kasama rin ho ba yun? DG, ito nga ang sir? sinasabi natin eh. Nag-interview na agad kayo. Tapos, ang sabi doon sa isang banda, by bust sila. Eh, ang mangyayari, cell bust agad kami. Dahil hindi kami nagsalita. Kaya kami hindi nagsasalita nga because of this Board of Inquiry. Dahil wala naman sa pre-operation or sa anti-drug operation na cell bust. Dahil bawal yan. So, bypass ang PNP, bypass din ang PIDEA. Kaya nga ito ngayon ang gusto natin. Sandali, sino bang bypass natin? Dahil bypass tayo pareho. Paano nangyari? And that's what we want to find out. Kaya nga, ayoko magsalita dahil nga, pag nagsalita ako, pinrejudge ko agad yung trabaho ng PNP. Kawawa naman yung namatay eh. So, kaya nga sinasabi ko, inaalay namin ito sa mga namatay para malaman natin kung sino talaga ang may actual legitimate operation. And seemingly, both of us are claiming that we are legitimate. So, walang cell bust dito, walang buy bust. Parehong buy bust ito. All right. Thank you, Director General. Thank you, Chief PNP. Next, sir, is Mr. Val Gonzalez from DZRH. Sir. Good afternoon, DG at General Sinas. Meron na ho ba kayong ipinatupad na changes doon po sa composition ng division or unit na involved po sa insidenteng ito? Like doon po sa DSOU, sinibak muna sila hanggat hindi pa nakiklear kung ano yung liability na. And likewise, doon sa panig naman ng SES ng PIDEA, pansamantala hindi ho muna lalabas itong mga tauhan ho ninyo. Meron na ho bang outright na decision or direktiba na inilabas ho na ganon? Okay. For the PNP, meron na. Yung na-involve po doon sa operations, we agreed dito with PIDEA na lahat na tao namin ay restricted at nandyan po sa CIDG undergoing custodial investigation. No? Sa ngayon, hindi sila doon. However, our drug operation continues. Naka nyo? So yun lang directly na-involved doon, sila lang. Yung the whole unit of QCPD, hindi pwedeng mag-stop.
Kasi pag nag-stop yun, di ang tuwang-tuwa naman yung mga kalaban namin sa droga. So, those who are directly involved in this operation, sila lang po ang naimbestigahan. Others, the ongoing operations and would-be operations ay continue po. Ilan pong personnel general ang pinag-uusapan ho natin dito? Ang sa PNP, so sa PNP 10 ang directly involved doon sa operations. Wilkins? How about sa PIDEA po? Sa PDEA ay 7. Those directly involved lang during the operations. Ang kuwan po namin doon. Both of them are already in CIDG being investigated by the Joint Investigating Team. Salamat po. My next question po ay ayoko pong ang kasagutan ay mapupunta na naman ho tayo dun sa kanina pa ho ninyo inuulit na speculation ang magiging sagot ho ninyo. Gusto ko po i-factual kasi hanggang sa ngayon, hindi pa po namin alam kung ano po yung mga nakuha po dun sa loob ng van na hanggang 2 a.m. ay nandun ho ako kaninang madaling araw. Ang bawat ilabas ho na mga materials o mga ebidensya dun po sa loob ng van ay na-witness o nakatunghay po doon ang mga tauhan po ng CIDG, PIDEA, QCPD. Ano ho yung nakuha po ron? Hintayin nyo na lang yung official report po namin. Diba? Investigation is ongoing. Hintayin nyo lang po. Kasi ini-inventory po yun. Diba? Sabi nga namin sa inyo kanina, once the investigation has been finished, then we will present it po. So hindi rin ho pwedeng tanungin pa sa ngayon kung nasaan ho yung shabu na pinag-uusapan ng bypass operation? All evidences ay nasa CIDG po. Yung lahat na other na process ng SOCO ay nasa crime lab po. Okay, isa na lang ho, General. Mayroon ho ba kayong nakikita na as early as now na babaguhin po doon sa SOP o protocol na sinusunod pagdating ho doon sa coordination dahil may binabanggit ho si DG Villanueva ho kanina na kung ano man yung makita na dapat baguhin ay babaguhin? After the investigations po, after the Board of Inquiry result, doon po namin makikita kung ano po ang dapat baguhin at paano ma-enhance pa ang coordinations. Last We na, will. Thank you po. Last na lang ho, DG Villanueva, sir. Meron hong narinig ho kami kaninang umaga about doon po sa cash na 1.5 million. I don't know kung galing ho sa PIDEA yung statement na gano'n na allegedly nawawala ho. Yan nga sinasabi ko bago kayo mag-knowledge, hintayin lang natin. Wala namang 1.5 million. So, sana naman nakuha yun? Ano na muna? Tsaka, pwede ba, muna natin, we restrain ourselves on those things na speculation and wait for us. Hindi siguro tatagal ito. Give us siguro mga 2 weeks. Pwede siguro mga 2 weeks. Baka may picture na tayo. Pero as of now, hindi nakakatulong yung lahat ng speculation natin. Kasi lahat ng speculation, lalo lang nagpapaigting na sama ng loob ng parehong unit ng pulis at ng PIDEA. Habang kinakalkal nyo yan, lalong sumisidli yung damdamin na dapat yun ang pinapakalma namin. So those speculations will not solve the problem. But it will only create a bigger one. Hindi nakakatulong sa investigasyon. Opo. So, once and for all, gusto ko naming marinig ho sa inyo, Director General, sir. Yun ho ay fake news. Wala hong nawawalang 1.5 million pesos cash. Wala. Okay. Marami pong salamat. Thank you, sir. Finally, Mr. Nick Echevarria from DWWD. Sir. Sir, good afternoon po. So lumalabas po na talaga yung operation na Director Wilkins, sir.
hindi yan between PNP and PIDEA lang. So talagang merong target sila na yun yung nilolocate nyo ngayon, sabi nyo nga. Ganun po yun. Yes. So may target po kayo talaga. So sabi nyo rin po kanina, dun sa nangyari na that particular incident, posibleng napaglaruan tayo nung sindikato and posible na pinagtatawan, pinapanood nila tayo ngayon and posible din na may sumabotahe. So ngayon sir, ang tanong ko lang is kung tinutukan nyo dyan is yung sindikato, is it possible po ba na dahil nga doon sa mga nai-accomplish ng PIDEA or ng PNP doon sa malalaking accomplishment ninyo against the syndicate, is it possible na merong gumagalaw ngayon ng mga sindikato na ginagamit kung meron man po na mga erring members from the PNP or the PIDEA in this particular incident? Alam mo, sir, pag ang sindikato ay gumalaw na at ginawa na nilang ganyan, ibig sabihin, tinatamaan na sila. Yes, sir. Ibig sabihin, masakit na yung tama sa kanila. And that's also, yan din yung angle na tinitingnan natin. Kasi, umaakyat na naman ang presyo ng shabu eh. Ibig sabihin, tinatamaan na sila. Ibig sabihin, nagiging scarce na naman ang shabu. Yes. Dumadami ang marijuana. Bakit dumadami ang marijuana? Dahil lumilipat na sila sa marijuana. Dahil shabu is now becoming scarce. Yes, sir. So, Kasi ibig sir, sabihin, yung sindikato, pera yan eh. Mas malaking pera ang shabu kaysa sa marijuana eh. Gagawa ng paraan yan. At talagang titirahin yan pare-pareho. yes, sir. Follow up ko lang, sir, kasi parang napakaplanado po nung nangyari, para magkasalpukan yung PNP tsaka yung PIDEA ng hindi nagkakilanlan. Kasi usually nangyayari yung ganyan misencounter kapag yung may nag-reinforce na. Tsaka lang parang nagkakaligawan, hindi nagkakaamuyan. Pero dito po parang unang salpukan pa lang talagang PNP at PIDEA na yung nag-abot. So, ang tanong ko po is parang napakaplanado. So, wala ba kayong nakikita possibility na merong mga vote po from PNP or the PIDEA? Dati nagkakaamuyan kami. Kaya nga Pero po, ngayon, walang amuyan ngayon dahil barilan eh. yun nga po. O, paano ka mag-aamuyan? Barilan eh. Ang tinatanong ko lang po is it possible na meron pong galing sa PNP or sa PIDEA na gustong maglaro din in this particular Mayroong operation? Merong? Yes, sir. Merong Kung meron pong involved from the PNP or from the Yun ang PIDEA. titingnan natin. Okay. Yun ang gusto nating makita. Kung sino yan. Yes, Ako na bahala dyan. So possible po na meron. Pwede. Thank you po. Thank you, sir. We can accommodate a few more questions maybe from Ma'am Maris Umali. No? I think what he is referring to is calawags in the PNP and PIDEA, because you've mentioned a while ago that some of the possible angles that we're looking into are na-set up, na paglaruan ng sindikato, posibleng nasabotahe, posibleng merong scalawags sa loob ng inyong mga hanay na nung pagkakataon na yon ay kasama nyo, kaya kayo humantong sa ganung misenkwentro. Lahat ng angle na yan ang titingnan natin. So, possible lahat yan. Alright, thank you, sir. We do not Just discount the possibility of having that. Alright. Just one last question, sir. Sa coordination form po ng Philippine National Police General Sinas, aabot sa 30, kasama na po yung pinaka-leader, ang nakalagay na mga pangalan. Pero hindi po nakalagay sa pangalan na nasa listahan ang dalawang nasawi, na sina Police Corporal Garado and Police Corporal De Guzman. Bakit po? Meron po ba tayong mga hindi isinasama sa coordination list? At nagkataon pa po na sa lahat ng mga nakalista doon, kasi we were able to get a copy of the coordination form, and those 2 dead from the PNP side are not in the coordination form. I don't know if where you get your forms, di ba? But this is it. Ang coordinations kasi is statements of the time, sinong team leader, saang unit assigned, ganito. As to the list of operatives at saka yung agent, hindi po sinasama yon. Sinasabi lang ko anong unit.
Kaya po, hindi rin sinasabi doon kung sino yung po surveyors lahat because that is more on the operational and tactical aspect po. Ang coordination po natin ay ano yon, yung sinong team leader, kailan, hanggang kailan, anong oras, saang area, at ano ang type of operations. Yun po yung nakalagay doon, ma'am. So just to be clear, sir, hindi lahat ng kasama sa isasagawa po ninyong operation ay kailangang nakasulat lahat. Hindi po lahat. Nakalista ma'am, lahat. nakasama. All Hindi right, po, thank ma'am. you. Thank you po. So I guess that ends the session. We already have had enough. Maybe last words from our two heads, sir, please. Thank you very much. What we would like to tell everybody that this unfortunate incident will not destroy the coordinations and the trust and confidence we have with our partners sa PIDEA. This will make some changes in our coordinations in our operation, but definitely our operations against illegal drugs continues. No, yun po yung gusto namin iparating sa lahat. And we have already informed our people on some of the minor changes na kailangan talaga importante ang coordinations. Kung ano po yung ma-recommend later on jointly sa amin ng PIDEA ay gagawin po namin of how to further enhance our operation at sana hindi na maulit ang ganitong insidente. Huwag kayo po mag-alala, ay gagawin po namin yung mga corrections at mga corrective measures para po mapa-enhance palalo ang mga joint operations namin. Thank you. Wilkin? Once again, nakikiramay ako sa mga namatay. At kung may maitutulong kami para maibsan ang ang soro ng ating mga namatay, magbibigay po kami. At inaalay namin itong trabaho na to, itong Joint Board of Inquiry, para sa mga nasawi at para sa mga nasaktan. Pinapangako namin, both PNP and PIDEA, na talagang pag-iibayuhin namin ang aming investigation, particularly kung paano nangyari ang insidenteng ito. So that later on, talagang maiwasan natin na mangyari pa ulit ito. As far as relationship of PNP and PIDEA is concerned, ladies and gentlemen, mas lumakas po kami. Mas naging dikit po kami ngayon. Dahil dati hindi kami nag-uusap, ngayon sobrang pag-uusap namin. At mas maganda pala itong ganitong gagawin natin. Dahil mas madali nating nagagawa kung anong gusto nating gawin. Both sa PNP and PIDEA. Dahil kasi dati, letter lang tayo. Ngayon, we have personal communication by both PNP and PIDEA. At lalo nating pag-iigtingin ito. This incident will not result sa paghihiwalay ng pulis at PIDEA. Bagkus, lalo po naming pag-iibayuhin ang coordination at cooperation ng isa't isa. Dahil pag hindi namin gagawin yan, isa lang ang mananalo dito, illegal na droga. At yan ang hindi natin lalampasin at hindi natin papayagan.